Manugang na babae, ang magiging manugang kong babae. Aray, bakit puro lalaki lang ang nagtatrabaho dito? Napakagaling ng apo ko. Pwede ba tayong magpalitan ng WeChat? Hindi ako interesado. Abala ako, paalam. Hi ma, narating ko na ang kumpanya. Ayos lang ang lahat. Huwag kayong mag-alala sa akin. Magtatrabaho ako ng mabuti para kumita at suportahan kayo ni Papa. Binibini, pwede bang makakuha ng WeChat mo? Napakagaling ng apo ko. Sa edad mo, bakit ka humihingi ng WeChat sa mga babae? Hindi para sa akin, para sa apo ko. Lola? Idadagdag kita. Idinadagdag na kita ngayon. Ang galing ng batang ito. Nagustuhan ko siya. Binibini, hindi ka ba natatakot na scammer ako? Sa panahon ngayon, hindi pwedeng magtiwala ng basta-basta sa lahat. Hindi ka naman mukhang masamang tao. At saka, naniniwala akong marami pa ring mabubuting tao sa mundo. Binibini, hindi ka lang maganda kundi mabait ka pa. Mag-add tayo sa isa't isa. Ako na ang mag-scan ng QR code mo. Si, Anong ginagawa mo? Ibalik mo ang phone ko. Sino to? Kahit sino na lang ba pinapapasok ng Guangda ngayon? Imbes na mag-deliver ka ng maayos, bakit ka na pa dito? Regular na empleyado na ako dito. Ibalik mo ang phone ko. Kilala ko ang mga katulad mo. Ganyan ka nakadesperada pati ba naman isang matandang guwardiya? Sa edad niya. Zhang Yuan, di ba? Isang bata kang ganito ang sama ng ugali. Pagsisisihan mo ang ginagawa mo, ipapa-fire ka agad ng apo ko. Ikaw? Huwag kang magpatawa. Sino ba ang apo mo? Hindi naman siguro isa pang delivery boy? Gago ka. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang team leader ng sales ng Guangda. Ikaw, Lolo? Pare-pareho lang tayong tao na kumakain ng bigas. Nagtatrabaho lang din, walang mas mataas sa isa't isa. Kung napaka-powerful mo, bakit ka pa nagtatrabaho dito? Huwag mo akong sermonan. Delivery girl ka lang. Tapusin mo ang trabaho mo at umalis ka. Regular na empleyado na ako ng Guangda Group. Hindi mo lang ako basta-basta mapapaalis. Sa ugali mong yan, kahit na-hire ka, hindi ka tatagal ng 2 araw. Li Mengfei, bakit ka nagkakagulo dito? Tapos na tayo. Iniibig ko na ngayon si Yuan. Lalong gumanda ang eksena. Sige, sana'y maging perpekto at bilog ang kinabukasan ninyong dalawa. Darling, iniinsulto niya tayo. Li Mengfei, mag-sorry ka ngayon. Kung maghihiganti ka, masaya akong ibabahagi ang ebidensya ng kalokohan mo mula sa phone ko sa lahat ng tao dito. ang ganda ng ugali ng batang ito. Li Mengfei, huwag kang magmalaki. Mabait at mahinahon si Yuan. Maganda ang trabaho niya. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo, ang itsura mo, ang estado mo sa buhay. Wala sa mga ito ang makakapantay kay Yuan. Nagkamali lang ako tulad ng karamihan ng mga lalaki. Li Mengfei, totoong nagmamahalan kami ni Chen Jian. Ang pag-ibig, hindi naman tungkol sa kung sino ang nauna. Gets mo? Bagay kayong dalawa. Magkapareho kayong basura. Magkasama dapat ang mga basura. Pareho kayong nakakainis. Ang kumpanyang ito dapat noon pa inalis ang mga basurang tulad ninyo. Tama talaga ang sinabi ng matanda. Eksakto! Ang sarap sa pakiramdam. Hindi pa ba kayo aalis? Gusto mo pa ng isa? Panalo ka ngayon. Abangan mo. Nakakadiri. Ayos ka lang ba, Lolo? Ayos lang ako, anak. Magaling ka, bata. Saludo ako sa iyo. Talaga, okay lang ako. Wala yan. Single ka ba? Kailangan mo ba ng asawa? Hanapan kita? Kung maghihiganti ka, masaya akong ipapakita sa lahat ang ebidensya ng kalokohan ninyo. Sa phone ko. Ano ang pangalan niya? Siya ay si Li Mengfei, bago sa sales department. Bihira ang may lakas ng loob na tumayo. Kahanga-hanga siya. Dapat ba nating gantimpalaan siya? Paano kung alam niya ang estado ni Lolo?
At nagpapanggap lang siya? Huwag muna. Obserbahan muna natin. Pero Boss Fu, huwag mong laging isipin ang masama sa tao. Bukod pa riyan, nakuha ni Lolo ang WeChat niya para humanap ng asawa para sa iyo. Bakit ba nagmamadali si Lolo? Malapit nang bumalik si Miss He. May kasunduan na kayong dalawa. Ang reputasyon niya dito at sa ibang bansa, alam mo na. Ayaw ni Lolo na pakasalan mo siya. Alam ko. Miss, nasaan ka na? Ginoong Fu, pinag-aasawa ka na ng chairman sa mga nakilala mo. Lahat ng mga babaeng ito, wala ni isa ang nagustuhan mo? Baka naman iniisip mo pa rin yung babaeng yon? Tatay, huwag kang aalis. Ang mga bayarin ni nanay sa ospital kailangan pa ng pondo. Itay, Ikaw at ang ina mo. Kailangan ng tumigil sa pagpapatigil sa akin. tay pakiusap. Huwag kang umalis. Tatay. Papa? Mister, bakit ka nag-iisa dito umiiyak? Sir, sabi ng nanay ko hindi basta-basta umiiyak ang tunay na lalaki. Hindi makakatulong ang paghahanap sa kanya. 18 taon na ang nakalipas nang umalis siya at mula noon, walang balita. Malamang wala na siya magpakailanman. Lolo, ano yon? Apo kong mabait, bumaba ka na rito. May magandang balita ako. Ikaw ay ikakasal na sa lalong madaling panahon. Binibini baba na ang apo ko. Kapag nakita mo siya, magugustuhan mo siya. Lolo ni, hindi ko pa nakikilala ang apo ninyo. Imposible ang pagpapakasal. Mahuhuli na ako sa trabaho, paalam. Ay naku. Masakit na masakit ang dibdib ko. Lolo, ayos ka lang ba? Dalhin na natin kayo sa ospital. Binibini lumang karamdaman ko lang to. Ayos lang ako. Hindi ito ayos, Lolo. Ang kalusugan ninyo ang pinakamahalaga. Ang pagpapaliban ng pagpapagamot ay maaaring mapanganib. Talaga, ayos lang ako. Ang apo ko ang bahala sa lahat. Lolo, Kuya, malaki na ako ngayon. Pwede na ba akong maging nobya mo? Hindi mo na pwedeng bawiin yan. Pinky promise. Ipangako mo ng 100 taon. bakit siya kamukha ng bunsong kapatid ko? Siya kaya yon? Lolo, ito ba ang asawang hinanap mo para sa akin? Makinig ka sa akin. Magaganap ang kasal na ito ngayong araw. Walang pagtutol. Sigurado ka bang gusto mo akong pakasalan? Hindi. Hindi ko naman. Meng Fei, ang apo ko, gwapo yan. Hindi ka magsisisi na pakasalan siya. May matatag siyang kita at maganda ang itsura niya. Paniguradong panalo ka sa buhay. Lolo, kami po ng apo ninyo ay unang beses pa lang magkikita. Hindi pa kami masyadong magkakilala. Ang kasal na ito, hindi ba't napakabilis? Noong lumalaki ako, palagi akong tumatanggi sa iba. Wala pang nakakapagtanggi sa akin. Kaya, sa tingin mo, mahirap ako? Talagang pera lang ang habol mo. Hindi, pareho lang kaming manggagawa. Mahirap ka? Mas mahirap pa ako. Kaya, sa tingin mo pangit ako? Hindi, napakagwapo mo. Lee Mang Fei, ano ba ang sinasabi mo? Di ba pwedeng medyo mahiya-hiya ka? Kung ganon, medyo kwalipikado naman ako ayon sa pamantayan mo. Hindi ba dapat magkilala muna tayo? Hayaan mo akong magpakilala. Ako si Fu Yunxing, 25 taong gulang na ako. Nagtatrabaho ako sa Dragon Rice Group. Empleyado ako. Ikaw naman. Ako si Lee Mang Fei, 21 taong gulang na ako. Bagong empleyado ako sa Dragon Rice Group. Okay, naiintindihan ko na ang lahat. Pwede na tayong kumuha ng marriage certificate ngayon. Teka, lolo. May apo na akong babae. Ngayong pagkakataon,
Kailangan kong umuwi at magpakasaya ng husto. Susunod, kailangan kong pabilisin sila para agad akong magkaroon ng malusog na apo sa tuhod. Paano ako napunta rito ng gulo-gulo? Kayong dalawa, ngitian nyo. Lumapit ng kaunti. Anong iniisip mo? Ngitian mo. Unang araw sa trabaho, bigla na lang akong may asawa na. Kung malaman ito ng mga magulang ko, papatayin nila ako kung malaman nila. Hindi ko nga maisip. Oh, siya nga pala. Lolo, Hahaha, may asawa na ang apo ko. Magdarasal ako sa simbahan ng mga ninuno. Baka may apo na tayo sa lalong madaling panahon. Oh, tama. Makinig ka, anak. Mabuti mong pakisamahan ng asawa mo. Narinig mo? Lolo, ako ang tunay mong apo. Ano naman? Akin ang apo. Pero mas malapit sa akin ang manugang. Oh, tama. May regalo pa ako para sa iyo. Daan-daang milyon ang laman ng card na ito, Lolo. Anong ginagawa mo? Para ito sa manugang ko. Wala kang pakialam. Mang Fei, ito ang regalo ni Lolo para sa iyo, kunin mo. Lolo, masyado pong marangal ito. Hindi ko po ito matatanggap. Meng Fei, hindi ka ba curious kung magkano ang laman nito? Magsisisi ka kung tatanggihan mo ito. Lolo, bata pa kami. Dapat kaming kumita sa sarili naming sikap. Ang sariling pinaghirapang pera mas masarap gastusin. Kaya po, Lolo, hindi ko po talaga ito maaaring tanggapin. Bukod pa riyan, kahit kaano karami ang nandito, wala akong pakialam sa pera. Nakakaintriga ang babaeng ito. Hindi kita pipilitin. Aalagaan ko muna ito para sa iyo. Pagod na ang matandang ito. Matutulog na muna ako. Mamaya. Ngayong wala na ang lolo mo, maghiwalay na tayo habang bago pa ang kasal. Isang beses palang tinanggihan ng pera, gusto na maghiwalay, kahina-hinala yon. Halata namang pera lang ang habol niya, magpresyo ka. Magkano ba ang gusto mo? Seryoso ka ba? Pinakasalan kita para tulungan ka na aliwin ng lolo mo. Mukha ba akong pera lang ang habol? Baka hindi niya alam kung sino ako? Kung ganon, mag-asawa pa rin tayo. Sinong nagsabi? Anong lakas ng loob mo? Kailangan kong ibalik ang aking pagiging single. Kailangan kong maglandi sa mga guwapo. Swerte mo nga at napangasawa mo ako. Magpasalamat ka. Anyway, walang divorce ngayon. Kailan tayo maghihiwalay? Kapag may oras na ako, sobrang busy ako. Bigay mo ang phone mo. Anong ginagawa mo? Password? Nakakita ka na ba ng mag-asawa na hindi nagpapalitan ng numero? Bakit ang yabang-yabang mo? Hello? Anong problema? Meng Fei, bakit wala ka pa rito? Unang araw mo sa trabaho, mahuhuli ka. Ay naku, Ito ang workstation mo. 3 buwang probation. Good luck. salamat. Pagod na ako. Tingnan mo, hingal na hingal ka. Uminom ka ng tubig. Ang bait mo naman, Kuya Chuan. Hoy! Uminom ako diyan! Biro lang. Huwag kang mag-alala. Ang natira, pandilig ko sa halaman. Kuya Chuan, hindi nakakatawa ang biro mo. Wow, ang daming guwapo rito. Kaya pala gusto ng mga babae magtrabaho dito. Ito ay literal na isang piging para sa mga mata. Hindi mo ba alam? Napakaguwapo ng CEO namin. Ako nga bilang lalaki, na-amaze. May mga litrato ba? Gusto kong makita. Sobrang misteryoso ng CEO namin. Halos walang public info, lalo na ang mga litrato. Ano ang pangalan niya? I-search ko online?
Hoy, nag-scroll ka pa ng mga gwapo online at nahuli ka pa sa unang araw mo? Pumunta ka at humingi ng tawad kay Manager Liu ngayon din. Pinakamainit ang ulo niya. Ay naku, nakalimutan ko ang meeting na ito. Talaga. Makinig ka, Faye. Wala tayo sa liga ng CEO. Tigilan mo na yan. Relax, Sam. Talagang, tatanggalin ko siya ngayon. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Itinuturing kong anak ang Yuan. Walang mambubuli sa kanya habang nandito ako. Nakuha mo. Faye. Umupo ka, maging komportable ka. Faye, paano ka nahir dito? Nag-apply ako online pagkakita ko sa job post, tapos dumalo sa interview. May connection ka ba sa kumpanyang ito? Mga kaibigan, kamag-anak? Oh, Sino? si Sichuan. Sabay kaming nag-interview. Magkaibigan na kami ngayon. Nako, kinabahan ako. Akala ko may connection ka. Makinig ka, Faye. 2 oras kang nahuli. Sa unang araw mo, hindi ito negosyo ng pamilya mo. Manager, pasensya na po. Hayaan mo akong magpaliwanag. Walang paliwanagan. Ay empake mo ang gamit mo at umalis ka. May pinirmahan akong probation contract. Legal yan. Hindi mo lang ako basta matatanggal. Hindi ka pa ba kontento? Magreklamo ka hanggang gusto mo. Ang rango, ang pinakamahalaga. Hindi mo ba alam yan? Isasakdal kita sa Labor Bureau. Assistant Shen? Oo, sige. Naiintindihan ko. Malinaw na malinaw. Og, bumalik ka rito. Hindi ka pa rin kumbinsido? Pipilitin kitang tanggapin. Ito, ang deal sa Dongyao International. Kung may close mo ito, mananatili ka. Kapag hindi, aalis ka. Sige, ipapakita kong mali ka. Bata, wala ka pang alam. Ang gusot na ito ay sa'yo na ngayon. Ang deal sa Dongyao hindi pa rin naiko-close. Ang deal sa Dongyao hindi pa rin natatapos. Si Chairman Fang nila uhaw na uhaw sa alak. Ang inaatupag lang ay ang pag-inom. Ang sales director natin ay uminom hanggang sa nagdugo ang tiyan. Wala pa ring progreso. Napakahalaga ng proyektong ito para sa pagbabago natin. Kailangang makuha ang deal na ito. Inutusan ko na ang sales na ipadala ang pinakamahusay nating tauhan para magpatuloy inaasahan ang progreso ngayong araw. Tama na. Hindi ako naniniwala dito. Ako na ang bahala nito. Pero President Fu, ikakasal ka lang ngayong araw. Hindi ba dapat kasama mo ang asawa mo? Pakunwaring kasal para mapatahan si Lolo Tama na ang usapan. Ayusin mo agad. Makipagkita kay Chairman Fang mamayang gabi. Naiintindihan. Alam kong ikaw ang CEO ng Evergrande Group, pero nananatili ang aking mga patakaran. Inumin mo ang 10 shot na ito, saka tayo mag-uusap. President Fu, ang kalagayan ng tiyan mo, hindi ka pwedeng uminom ng ganyan. Ayos lang. Kung mapipirmahan ang kontratang ito, hindi maganda. Sumasakit ang tiyan ko. President Fu, magaling ka, pero ang pag-inom mo, kawawa naman. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, dito sa Lingcheng, wala pang nakakatalo sa akin sa pag-inom. Wala pang ipinanganak na ganoon. Tama na, umalis ka na. Bakit nandito siya? Para rin ba sa deal? Mukhang masama ang lagay niya. Kawawa naman kaming mga manggagawa. Dapat tulungan siya. President Fu, tumigil ka na sa pag-inom. Ako na ang iinom para sa iyo.
Nalate ako ngayong araw, ang bote na ito ang aking parusa. Chairman Fang, pagkatapos ng penalty drinks, ito ay para sa inyo. Ang galing! Kulang pa ang nainom ko ngayon. Ha ha! Gusto ko talaga ang ugali mo. Wala akong anak na babae. Maging ninang kita, pwede ba? Si, Ang tapang mo uminom. Katulad ko, haha. Chairman Fang, kailan natin pipirmahan ang kontrata? Siyempre pipirmahan natin. Sinabi na ng batang, to, usapang lalaki na yan. Magaling. Ang galing mo uminom. Eksakto, asawa mo to. Ikaw na bahala sa kanya. May gagawin pa ako. Aalis na ako. President Fu, hanggang dito na lang ang matutulong ko. Hihi. Sandali. Paano naman siya? Ang sarap ng pakiramdam. Anong ginagawa mo? Asawa kita. Ang ganda ng asawa ko. Bunso. Gusto ko ang bunso ko. Birthmark na parang paru-paro. Ikaw nga ang bunso ko. Talagang maliit na kapatid kita. Maliit na kapatid. Maliit na kapatid pa raw. Akala ko na nga ba, ang gwapo, di mapagkakatiwalaan. Kasal na tayo. Ibang babae pa ring iniisip mo? HMP, ang mga bata ngayon, sobrang sweet, di kayang maghiwalay. Ang gulo naman nito. Nagpakasal sa kalasingan. Ngayon ako pa ang mag-aalaga sa kanya. Ate, Fu Yunsing, saan ka ba nakatira? Iuuwi na kita. ako? Ang bahay ko ay nasa? 200 piso sa bawat suka. Hayaan mo na. Manong, dalhin mo kami sa pinakamalapit na hotel. Sige. Huwag kang umalis. Dito ka lang sa tabi ko. Aminin ko, ang ganda talaga ng mukha mo. Ang pogi mo. Ate, mahal kong ate. Babaero, Anong klaseng sitwasyon to? Ate pa rin ang tawag mo. Ako pa nga ang nagbuhat. Sa'yo dito. Ay nako. Lasing nako. nasan ako? Assistant Shen. Assistant Shen.
Ay, Fu Yunxing, lumabas ka. Anong ginagawa mo rito? Ikaw pa ang magtatanong? Kung hindi kita hinila kagabi, sakali ka na natulog. Kagabi. Ikaw, Tama na ang ikaw. Lumabas ka. bakit ang sakit ng ulo ko? Anong nangyari kagabi? Nalasing ba ako? Teka, Fu Yunxing, kagabi. Wala tayong ginawa, di ba? Lasing ako. At hindi ko maalala. ano bang inaasahan mo? Hindi ko maintindihan. Hindi na bale. Huwag kang mag-alala. Pananagutan ko ito. Hoy, anong ibig mong sabihin? Pananagutan? Para saan? Hayaan mong linawin ko. Kagabi walang nangyari sa atin. Kung mangahas kang magkalat ng chismis, papatayin kita ng tuluyan. Naiintindihan ko. Mananahimik ako. Oo nga pala, nandito ka para sa pakikipagtulungan? Kung hindi ito matuloy, anong gagawin mo? Kung mabigo ang negosasyon, mawawalan ako ng trabaho. Ang gamot ng lolo ko at mga bayarin sa ospital ay magkakapunta-punta. Ay, ang bigat naman. Hindi rin naman kami mayaman, pero kahit pa paano'y malulusog ang mga magulang ko. Kunin mo ang kontratang ito. Mas kailangan mo ito. Ito lang ang pagkakataon kong manatili sa Everbright Group. Pero sa tingin ko, mas kailangan mo ito. Seryoso ka ba? Siyempre. May iba pa akong paraan. Kahit na manatili ako, ang mga manager ay makakahanap ng dahilan para tanggalin ako sa huli. Unang araw mo pa lang, sinisiraan ka na nila? Ang punto, gusto mo ba? Ah, nagbibiro lang ako. Hindi naman ganoon kasama. Hindi ko na ipasa ang deal. Ikaw na ang kumuha. Kinabahan ako. Ang kapal ng mukha mong magsinungaling. Magbabayad ka sa akin mamaya. Tanggalin ang hepe ng sales department. Hayaan siyang matikman ang sarili niyang pang-aabuso. Limang Fei, sinusundan-sundan mo na kami? Nanggugulo ka sa hotel? Li Mengfei, kami ni Chen Jian ay nagde-date na ngayon. Tigilan mo kaming ginugulo. Malapit nang mahuli ang delivery mo. Sir, ang order niyo po. Chen Jian, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't naghahanap ka ng trabaho? Mang Fei, hindi ganon. Ipapaliwanag ko mamaya. Teka. Huwag mo akong tratuhin na parang tanga. Sino yung nasa loob? Ako. Mukhang hindi mo alam. Kami ni Chen Jian ay nagde-date na ng 6 na buwan. At madalas kaming pumunta rito. Limang Fei, huwag mo akong sisihin. Team leader si Yuan Yuan sa Everbright. Ikaw, wala kang ambisyon. Bagsak ka. Kaya huwag mo akong sisihin kung naghahanap ako ng mas mabuti. Chen Jian, ang kapal ng mukha mo. Sayang ang oras ko sa'yo. Ang lakas ng loob mong manuntok sa akin, darling. Tumahimik ka. Makinig kang mabuti. Kung may lakas ka pa na magsalita, sasampalin din kita. Li Mengfei, magsisisi ka. Hindi kita palalampasin.
Yuan, huwag kang mag-alala. Mahal na mahal kita. Kayong dalawa, bagay kayong dalawa. Huwag kayong magmalaki. Kayong dalawa dapat magsama habang buhay. Huwag na kayong dumungaw sa buhay ng iba. Limeng Fei, magbabayad ka? Everbright Group. Hindi ka magtatagal dito. Gets. Walang problema. Huwag kang mag-alala. G, Fang Perpekto, ang lagda. Tapos na. Aalis na ako. Bye. Narinig ko si Manager Liu ay binigyan ka ng mahirap na kaso. Kumusta na? Si G Fang, mula sa Dongyao International. Eksakto. Si Zhang Yuan ng Team 2 ay ilang beses nang na-reject. Parang nagmamakaawa na siya. Hindi pa rin ma-seal ang deal. Ano ba alam mo? Si G Fang, ninong ko siya. Hoy, kagabi nga nag-inuman pa kami. Nakapirma na ang kontrata. Patingin nga. Sandali lang. Mayabang ka agad? Si G Fang ay hindi. Kilala ang mga katulad nyo. Kooperasyon? Huwag kang magbiro. Nakakatawa. Meng Fei, ngayon ka lang sumali nakapag-close ka agad ng deal? Hindi ka panipaniwala. Ganoon kalaking proyekto. Hindi ka nagsisinungaling, no? Hindi ka magtatagal sa pagsisinungaling. Limeng Fei, noong magkasama pa tayo, hindi ko nakita tong side mo. Para magtagumpay dito, dapat sundin mo ang praktikal na approach ni Yuan. Walang kwentang kausap. Mahilig magpakitang tao. Sabi ng manager kung hindi niya ma-seal ang deal na to, magpapak na siya ng gamit niya. Sinong nagsabing hindi ko nagawa? Galing ako sa Team 1. Ikaw lang ang leader ng Team 2. Bakit ikaw ang mag-uutos sa akin? Parang asong nanghuhuli ng daga, wala kang pakialam. Kumuha ka lang ng random na folder para lokohin kami. Sino ang maniniwala dyan? Dapat tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo dito. Umuwi ka na lang at mag-deliver ng take-out. Sa oras ng trabaho, sa halip na magtrabaho, nanggugulo ka dito. Manager Liu, tamang-tama ang dating mo. Sabi ni Limeng Fei, nakapirma siya ng kontrata kay Chairman Fang ng Dongyao International. Ngayon, ibibigay na niya ang kontrata sa iyo. Ang galing mo, binibini. Patanjin nga ng kontrata. Si, Oy, Totoo ang pirma ni Chairman Fang. Ang galing! Tulad ng nakikita mo, ang halaga ng deal ay 100 milyon. paano? Paano kayang isang bagong empleyado sa unang araw nakakuha ng ganito kalaking deal? Nandito kami para sa iyo, Meng Fei. Ang astig nito. Ang buong marketing department namin, hindi nakuha ang deal na ito. Zhang Yuan bilang leader ng Team 2, halos nagmakaawa ka rin kay Chairman Fang na pumirma. Kaya tigilan mo na ang pagiging bitter. Imposible. Hindi niya kaya to. Oy, nakakakuha siya ng 1 million na komisyon. Wow, nagkaginto siya. Ni Meng Fei, kilala ko ang sulat kamay ng chairman. Ang kontrata mong ito ay peke. Peke! Peke ito! Peke pala talaga ito! Peke ang dokumentong ito. ito. Paano nangyari ito? Kanina lang umaga, pirmado ito ni Chairman Fang. At ako, kanina lang umaga, ako mismo ang nakasaksi na siya ang pumirma. Tatawagan ko siya ngayon para patunayan. Ikaw, Ikaw ang nagkamali, ayaw mo pang aminin. Wala kang iba kundi sinungaling. Ang Guangda Group ay hindi nangangailangan ng mga empleyadong katulad mo. Tanggal ka na, ay impake mo ang gamit mo at umalis ka. aaminin ko ang mga ginawa ko. Pero hindi ako mananagot sa mga bagay na hindi ko ginawa. At isa pa, hindi mo man lang imbestigahan bago mo ako tinanggal. Tama siya, Manager Liu. Hindi gagawa ang ganyan si Meng Fei. Ang kapal ng mukha ng isang baguhan. Naturuan ako kung paano magpatakbo. Tanggal na kayong dalawa. Ikaw. Gusto mo lang talaga ako mapaalis, di ba? Sige, aalis na ako. At hayaan mong linawin ko. Wala namang kinalaman si Chuan sa isyong ito.
Li Mengfei, sabi na nga ba sa pangalan, laging nasa pantasya, nakakatawa, nakakakahiya, kasuklam-suklam, walang kumpanyang magha-hire ng sinungaling na katulad niya. Talaga namang malalang sinungaling. Pumunta ka sa opisina ko. Ang lahat bumalik na sa trabaho. Hi, ang hirap naman kung gusto mo lang magtrabaho ng maayos. Xiao Meng. Xiao Meng, naniniwala ako sa'yo. Huwag mong pansinin ang mga kalokohan ni Liu Shengli. Mga kalokohan. Tiyak gusto lang niyang nakawin ang komisyon mo. Kaya siya nagsisinungaling. Kuya Chuan, salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Pero hindi pa naman tayo gaanong katagal magkakilala. Bakit ka naniniwalang matibay na hindi ako nagsisinungaling? Well, Xiao Meng. Naalala mo pa ba ang unang araw ng interview natin? Ako'y aksidenteng nawala ng resume. Ikaw ang nag-abot ng tulong. Ang isang taong kasing bait mo, hindi kailanman magagawa na gumawa ng peking ebidensya. Nakakalungkot naman. Ang mundo ay umiikot sa koneksyon at pabor. Pero wala akong kilalang mga executive sa Guangda Group. Wala akong magagawa laban sa kanila. Hey, Mukhang sikat na sikat si Madam. Hindi naman pangit ang lalaking yon. Bagamat hindi kasing gwapo mo, Mr. Fu. ahem, Kailangan pa bang bigyan kita ng mas maraming trabaho? Baka gusto mo ng internship sa Africa? Paumanhin, Mr. Fu. Yuan, ibinibigay ko lang sa'yo ang kaso ni Li Mengfei bilang paggalang sa iyong ama. Kapag nakipagkita sa CEO, huwag mo akong ipahiya. Ipagmalaki mo ako. Uncle Liu, para ka ng pamilya. Kapag nagtagumpay na ako, hindi ko malilimutan ang iyong gabay. Hindi nagbabago ang matamis na dila ni Yuan. Mabas ayos ang minamanmanan ng CEO, ang proyektong Dongyao International. Pagdating niya, magbigay ka lang ng matibay na ulat. Gets ko. Naiintindihan ko. Wow, ang misteryoso ni Mr. Fu noon. Akala ko matabang lalaki siya. Pero ang totoo, napakaguwapo niya pala. Kung sakaling malapitan ko si Mr. Fu, ang ganda siguro noon. Mr. Fu, ito pong dalawa ay mula sa sales department natin. May urgent matters silang ire-report. Sige. Mr. Fu, ito po sana ang ipapasa ko Dongyao International contract sa sales director. Pero yung sales director nag-resign kaninang umaga, kaya dumiretso na lang sa inyo. Tanggalin ang sales department manager. Hayaan mong maranasan niya kung ano ang pakiramdam ng pang-aabuso ng kapangyarihan. Mabuti. Anong gantimpala ang gusto mo? Naniniwala ako sa malinaw na gantimpala at parusa. Gusto kong sumali sa executive office. Kung malalapitan ko si Mr. Fu, hindi ako naniniwalang hindi ko mapasunod si Mr. Fu. Walang problema. Pero kailangan kong kumpirmahin. Sigurado ka bang itong kontratang ito ay ikaw ang nakipag-negotiate? Hindi ako aatras. Chuan, hindi ito pwedeng mangyari. Sa Grupo Guangda, walang lalaban para sa atin. Xiao Meng, nandito ako para sa'yo. Harapin natin ito sa CEO. Humiling ng katarungan. Pero ang CEO, hindi pa nga natin siya nakikita. May pakialam ba talaga ang isang CEO sa maliliit na problema natin? Narinig ko na ang sales director ay natanggal kaninang umaga dahil sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Mukhang ang ating CEO ay nagpapahalaga sa pagiging patas. Sige nga, humihingi kami ng katarungan. Ikaw ba talaga ang may gawa ng kontratang ito? Ang pagsisinungaling sa akin ay may kahihinatnan. Ang bagay na ito, tanging si Liu Shengli at ako lang ang nakakaalam. Hindi maaaring malaman ni Ji-Fu ang totoo. Ji-Fu, ang kontratang ito ay aking tinapos. Mako-confirm ni Manager Liu. Oo, eksakto. Walang kwenta ang mga salita. May konkretong ebidensya ka ba? Tama na, isusugal ko ang lahat. Sinusumpa ko na ako ang nagtapos ng deal na ito. Panunumpa ng bata yan. Paano kung nagsisinungaling ka?
Kung hindi ko ito pinirmahan, mabundol sana ako ng truck, mahulog sa gusali, at mawalan ng karera. Hindi naman gumagana ang mga sumpa. Kung gumagana, lahat tayo'y santo na. Walang awa siya. Malayo ang mararating niya. Mabuti, bibigyan ka ng gantimpala, pampublikong pagkilala sa harap ng lahat ng sales staff para matuto sila sa iyong halimbawa. May patakaran si Chairman Fang pagdating sa negosasyon. Kailangan mo munang uminom ng 10 shot para makakuha ng pwesto sa hapag. Zhang Yuan, ikaw na ang bahala. Hindi ka pa rin nagtitiwala sa akin, Jifu. Hindi ito usapin ng tiwala. Ang tradisyon ng Guangda Group ay pinahahalagahan ang napatunayang kakayahan. Kung gusto mo ng direktang promosyon, patunayan mo ang iyong kakayahan sa lahat. Saka lang. Susunod ang tunay na respeto. Tama po ang CEO. Ang staff ng Executive Office ay nagsisimula sa 3 milyong piso na sahod kada taon. Ito ang iyong gintong pagkakataon. Huwag mo palampasin. 3 inumin lang, nagsuka na ako noong huli. Pero kung ito ang makakapag-promote sa akin, gagawin ko ang lahat. Sige na nga. Tapos na talaga. Bakit ko ba ginawa ang mga pangakong iyon? Babagsak ito sa akin. Kawawa naman. Nagsusuka pagkatapos ng 3 inumin? Akala mo ba makakaya mo si Chairman Fang? Kaya ko pang uminom. Ang deal sa Dongyao International ay tagumpay ni Limang Fei. Ninakaw mo ang kanyang kredito? Ay, nakakadiri. Kayo lahat tumahimik kayo. Kumusta, President Fu? Ako si Limang Fei mula sa Sales Team 1. Teka, mali yata. Xiaomeng, relax ka lang. Hindi naman mananak si President Fu. Huwag kang kabahan. Hindi ko magawa. Kinakabahan pa rin ako. Mag-uumpisa na ang palabas. Ang ating President Fu ay pinagsasabihan si Zhang Yuan sa marketing. Bilis! Tara na! Baka ma-miss natin ang drama. Makinig kayo. Nakapag-close na ako ng napakaraming deal na kapag-generate ng malaking kita at nag-sacrifice ng dugot pawis. Wala kayong alam. Ako lang kasi, hindi maganda ang araw ko ngayon. Sa normal, kaya kong uminom. Ang kontrata sa Dongyao ay nakuha sa pamamagitan ng pag-inom hanggang magdugo ang sikmura. Kasinungalingan! Ang deal sa Dongyao ay malinaw na na-close ni Limeng Fei. Special Assistant Shen. I-blacklist agad si Zhang Yuan sa buong industriya. Ang banta mo ay magkakatotoo. Hindi, President Fu. Hayaan ninyo akong magpaliwanag. Zhang Yuan. Nang ahas kang angkinin ng merito ng iba? Matapos ang tiwalang ibinigay ko sa'yo. Uncle Liu, bakit mo ako sinuntok? Nandidiri ako sa mga taong katulad mo. Lumabas ka na ngayon. Matandang tuso ka. Ikaw ang nagsabi sa akin na angkinin ng kredito. Ngayon, nagpapaka-innocent ka? Walang hiya. Ikaw. Zhang Yuan, kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, pipigil ko yung bibig mo, ha? CEO Fu, huwag kayong maniwala sa mga paratang niya. Taos puso akong naglingkod sa kumpanyang ito, sa loob ng maraming taon. Nakita ninyo ang sipag ko. Walang katapusang dedikasyon? Ang mahalagang proyektong Dongyao ay ibinigay mo sa baguhan na 1 araw pa lang? Ano ba ang iniisip mo, Manager Liu? Ito ay malinaw na pagsasamantala sa bagong empleyado. Ako, binibigyan ko lang ng pagkakataon ng bagong talento. Nakakatawa. Kahapon, pinapalisan mo siya. Ngayon, nagsasalita ka tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon. Napaka-impokritong tao. Ngayon, malalim na ang kalalagyan mo, lalo na't kinamumuhian ni CEO Fu ang pang-aabuso ng kapangyarihan. Ikaw na daga, kung hindi lang dahil sa koneksyon ng tatay mo, hindi kita papansinin. Diyos ko, parang asong nag-aaway, ang galing ng palabas. Kailan pa tayo nag-empleyo ng kung sino-sino lang? Assistant Shen. Terminahin ang kontrata nilang dalawa. Imbestigahan din ang network ng nepotismo ni Zhang sa buong kumpanya. Opo, CEO Fu. Sichuan, tingnan mo ang mukha ni Zhang na puno ng luha. Ginutay-gutay siya. Ang sarap sa pakiramdam. Talaga! Ang galing ng desisyon ni CEO Fu. Tara, Sichuan, tignan natin kung ano ang itsura ng misteryosong CEO natin. Dapat ko rin siyang personal na pasalamatan. Parang pamilyar ang anino na iyon. Siya.
Ay nako, ay nako. Kung makikita ito ni President Fu na hawak-hawak ni Madam ang kamay ng ibang lalaki, mag-aalab ang selos niya. Hindi natin dapat siya payagang makakita nito. Anong ginagawa mo? President Fu, kailangan ka agad ni CEO Liu. Napaka-importante. Pwede naman niyang sabihin sa akin ng direkta. Abala po ang presidente ngayon. Hindi ka pa po pwedeng pumasok. Kababata kontra bagong pag-ibig, alin ang dapat niyang piliin? Ang hirap ng desisyon. President Fu, kamusta ang pag-aasawa? Kagabi, kayong dalawa. Kailangan ba lagi mong makialam sa buhay ng iba? President Fu, legal na kayong mag-asawa. Kung biglang magpakita ulit ang kababata mong kasintahan, magkakagulo talaga. Pakitang tao lang ang kasal na ito. Magdiborsyo rin kami sa huli. Hindi ka naman seryoso. Paano kung hindi mo na siya matagpuan? Mamamatay kang mag-isa. Isang salita pa at ililipat kita sa Africa. Huwag mo akong gawing dahilan para ipadala kita sa Africa. Teka. Ako ang may kasalanan. Nakatuon ka masyado kay Li Mingfei. Huwag mong sabihing may gusto ka sa kanya. Paano kung meron nga? Pwede ba akong manligaw sa kanya? Silang. Wala akong pakialam. Pero, Fu, pag-usapan natin yung tungkol sa trabaho. Hindi ba baguhin ang komisyon ni Li Mingfei? Napakalaking deal ang na-close niya. Nararapat siyang kilalanin. Ikaw na ang bahala. Baguhan pa lang siya. Masyadong mataas ang sales director. Makakapagtaas yun ng kilay ng iba. Kung gawin na lang siyang team leader, aasikasuhin ko. Hoy, seryoso ako sa pagpursigi sa kanya. Huwag kang umiyak sa bandang huli. Lumabas ka. Bakit ba ako nagagalit ng ganito? Mahal, narinig ko yung pag-promote sa'yo. Dumiretso ako dito pagkatapos ng mga kliyente. Ang galing mo. Anong problema? Na-promote pero umiiyak ka? Magdiriwang tayo ngayong gabi. Promotion? Mawawalan siya ng trabaho. Siya. Ninakaw ang kredito ni Li Mingfei. Si Ji Fu, diretsyong tatanggalin siya. At saka, blacklist sa buong industriya. Yuan. Totoo ba ito? Kayong mga kasamahan na pabago-bago ang paninindigan. Sa kakayahan ko, kahit saan ako pumunta, kaya kong magtagumpay. Kapag nangyari yon, magsisisi ang Guangda sa pagtanggal sa akin. Mahal, mag-impake ka na ng gamit natin. Umalis na tayo sa kumpanyang. Basura na ito. Hindi na sulit na manatili. May mga proyekto pa akong hindi tapos. Hindi pa ako makakaalis. Chen Jian, gago ka. Nakalimutan mo na ba kung paano ka nakapasok sa Guangda? Ang lakas ng loob mong sumuway sa akin ngayon. Bakit siya makikinig sa'yo? Akala mo ba kasama ka niya? Ang gago niyang si Chen Jian gusto lang umakyat sa posisyon. Ngayong wala ka ng kapangyarihan, hindi ka na niya susundin. Ang panalo ang kumakamit ng lahat. Li Mingfei, huwag kang magyabang. Darating din ang araw mo. Hindi darating ang araw na yon para kay Xiao Fei. Hindi niya kailanman gagawa ng masama ang iba o gagamit ng masamang paraan. Mingfei, ang galing mo. Sa pagkakataong ito, nailigtas mo ang kumpanya at nakakuha ng napakalaking deal. Nakakuha ka ng 1 milyon sa komisyon. 1 milyon? Grabe yun! Ito ang pangarap ko sa buhay. Sabi ni Director Fu, ita-promote nila si Mingfei bilang pinuno ng Sales Team 2. Kumpiyansa ako na uunlad ang Team 2 sa kanyang pamumuno. Congratulations, Mingfei. Hindi ito totoo. Imposible. Paano nangyari ito? Siya na ang bagong team leader natin ngayon. Maligayang pagdating. Binabati kita. Magtulungan tayo at magsumikap pa ng higit. Gawing mas maganda ang Team 2 kaysa dati. Kapag nakuha ko na ang komisyon ko, ilibre ko kayong lahat ng pagkain. Ang galing! Salamat, Mingfei. Kayong mga tao, kayong mga oportunista lang, laging sumasama sa may kapangyarihan. Sa lalong madaling panahon, babawiin ko ang lahat ng karapat-dapat sa akin. Hintayin mo lang. Hindi ka lang maganda, kundi napaka-capable pa. Ang lalaking pakakasalan ka, talagang mapalad. Tama ka, Mingfei. Single ka pa ba? Imbes na mag-focus sa performance sa trabaho, nagchichismisan kayo? Magtrabaho na kayo.
Minahal kita talaga, niligawan ako ni Zhang Yuan. Sa puso ko, mahal pa rin kita. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Ang kapal ng mukha mo. Makapal ang mukha mo. Mang Fei, hiwalay na ako kay Zhang Yuan. Magsimula tayo ulit. Mukhang hindi sapat ang huling sampal ko para magising ka. Baka makatulong ang isa pang sampal. At para sa katulad mo, hindi ka mananatili sa team ko. I-empake mo ang gamit mo. Umalis ka kaagad. Mang Fei, Umalis ka sa harap ko, asong gala. Kung manggugulo ka ulit kay Mang Fei, sasapakin kita. Meng, parang may kakaiba sa'yo ngayon. Ang mga promosyon at kayamanan ay hindi gagamot sa sugatang puso mo. Chuan, tigilan mo nga ako. Yung gago na yun, kung iiyakan ko pa siya, baka sira na talaga ulo ko. Sa totoo lang, nang mahuli ko siya kasama si Zhang Yuan sa pintuan ng hotel room na yon, lahat ng nararamdaman ko ay namatay na noon pa. Para sa akin, siya'y basura na lang ngayon. Pero, anong ibig mong sabihin? Nakakagaan lang ng loob, at parang excited ako, kakaiba. Tapos na ang lahat ngayon, pero aminin ko, nagpapasalamat ako kay Director Fu. Kung hindi niya nalaman ang katotohanan noon. Kung magkakataon, papasalamatan ko siya ng maayos. Tama na yan. May gusto akong itanong. Chuan, huwag kang mahiya sa akin. Dapat mas lapit ka lang tumingin. Mahirap maghanap ng palakang tatlo ang paa, pero ang mga mabubuting lalaki nasa lahat ng dako. Ano sa tingin mo sa akin? Chuan, seryoso ka ba? Meng, seryoso ako. Gusto kita talaga. Kahit junior staff lang ako ngayon, magsisikap ako para umasenso. Hindi. Paano ko kaya siya tatanggihan? Sabihin kong may asawa na ako? Pero parang biglaan masyado yon. Walang maniniwala doon. Ewan? Chuan? Ako? Pwede bang subukan muna nating mag-date? Kung hindi mag-work, maghiwalay tayo ng maayos. Huwag kang mag-alala, hindi kita ipipilit. Teka, ang ibig kong sabihin. Sandali, hindi mo kailangang sagutin ngayon. Pag-isipan mo muna. Hello? Ma? Anong meron? Ipadala mo sa akin ang address ng inuupahan mo. Pupunta kami ng tatay mo dyan. Ano? Shenkun, mahal. Sa lahat ng mga taong ito, mahirap ang buhay ng ating anak na babae. Sabi nila, dapat maayos ang buhay ng isang anak na babae. Pero ipinadala natin ang ating anak sa probinsya, sa lahat ng mga taong ito. Ayoko rin naman noon. Akala mo ba hindi ko siya mahal? Pero tingnan mo, ang anak ng mga dong naloko lang ng isang istambay ng daan-daang libo at ang anak ng mga meng laging nasa nightclub. Paano kung magkatulad sila ng ating anak? Hindi lang sakit ng puso ang aabutin nating matinding sakit ng ulo pa. Napaka-responsable ng ating anak. Hindi tayo binigyan ng kahit anong problema. Noong kolehiyo, scholarship ang nakukuha niya taon-taon. Hindi ba sa tingin mo, panahon na para sabihin natin sa kanya ang totoo tungkol sa ating pamilya? Hindi. Hindi pa tamang panahon. Kakapasok pa lang niya sa trabaho. Hayaan mo muna siyang maranasan ang hirap ng buhay. Bukod pa riyan, single pa siya. Ano naman ang kinalaman noon? Wala nang makakapigil sa akin ngayon. Malaki ang kinalaman. Kung mabubunyag ang totoo niyang pagkatao, paano kung ang mga lalaki ay manligaw lang sa kanya dahil sa yaman natin? Ano ang gagawin natin? Pera ang pinakamaliit na problema. Paano kung saktan nila ang ating anak? Paano natin haharapin iyon? Hey, Sige. Susundin muna natin ang gusto mo. Pagkatapos niyang ikasal, sasabihin natin sa kanya kung sino talaga tayo. Sir, Madam, malapit na po tayo sa apartment ni Miss. Xiaomeng, anong nangyari? Sir, may nanloloko po sa atin. Sa panahon ngayon, iba't ibang klaseng tao ang nakikita mo. Asikasuhin mo. Nauunawaan ko po.
Silang dalawa ba? Sina nanay at tatay? Nagkakamali lang siguro ako. Ay naku, Nandito ang ating anak. Hoy! Binibini! Ayos ka lang ba? Okay lang ako. magandang araw po, Director Lee. Papa, Mama, anong nangyayari? Anak, hindi ka ba nasaktan? May sugat ka ba? Okay lang ako. Ahem. Halika, makilala mo si Director Lee. Meng Fei, si Tito Lee, ang tumutulong sa pamilya natin. Isa siyang kilalang negosyante sa Linjiang. Kumusta po, Director Lee? Hmm, Director Lee, kasama mo ba ang lahat ng bodyguard na ito? Ang astig naman yan. Sige, tapos na ang lahat. Mga kasama, uwi na tayo. Umuwi na kayo. salamat sa paghatid sa amin pauwi. Aalis na kami. Paalam po, Tito Lee. Papa, Mama, ano ba talaga ang nangyari? Ang tatay mo at ako ay tagalinis sa bahay ni Director Lee. Nagkataon lang na dadaan sila rito. Ibig sabihin, mabait pala talaga si Director Lee? Eksakto. Ang mga taga-syudad ay maaaring mabait din. Anak, gising ka na. Heto, sabaw ng manok, kainin mo habang mainit. Masarap ito. Ang bango, Ma. Kapag kasama kita, napakasaya ko. Mahal, ang hirap ng trabaho mo sa labas. Kung ganyan ang pagkain mo, araw-araw, hindi yan maganda sa kalusugan. Hindi pwedeng ganyan. Heto, anak, kunin mo ito. Bumili ka ng magagandang damit, at mas masustansyang pagkain. Ma, malaki na ako. Kaya ko nang kumita ng sarili kong pera. Bukod pa riyan, tumatanda na kayo ni Papa. Pero nagtatrabaho pa rin ng husto. Hindi tama yan. Hindi ko pwedeng tanggapin ang perang ito. Matigas ang ulo mo, laging ganyan, determinado. Tanggapin mo na. Siya, na, Anak, noong huli, nabanggit mo yung boyfriend mo. Kumusta na yon? yung gago, matagal ko na siyang hiniwalayan. Single ka na ngayon. May sikreto kami na gustong sabihin sa kasal mo. Mukhang, kailangan pa nating maghintay. Anong sikreto? Nakalimutan kong sabihin sa inyo ni Papa. Sa totoo lang, kasal na ako. Ano? Ikakasal ka na? Ano? Hindi. Kailan ka ikinasal? Mahal, paano mo ito itinago sa amin? Tay, Nanay, ngayong nandito na tayo, pwedeng sabihin mo na ang sikreto? Teka. Una, dalhin mo dito ang asawa mo para makilala namin. Anong klaseng kasalan ang nagtatago ng asawa sa magulang? Walang problema. Pero kasal na peke ito, pupunta ba siya para makilala ang mga magulang ko? Pero, nag-aapoy ang aking pagka-curious tungkol sa sikretong iyon? Inilabas na ng sales department ang appointment ni Lee Meng Fei. Nauunawaan ko. Mag-book ka ng flight para sa akin papuntang New Zealand. Business trip. Kung gayon, maghahanda ako at sasama sa iyo. Hindi na kailangan. Manatili ka at pamahalaan ang kumpanya. Sige, ikaw, maglilibot ng mag-isa at iiwan ang iyong asawa? Magbobook ako para sa iyo ng luxury couple suite para sa honeymoon trip? Kalokohan, ang biglaang marriage certificate na iyon ay nag-iwan sa aming relasyon. Sa kawalan. Hello? Fu Yunsing? Lee Meng Fei? Huwag mong sabihin na alam niyang tinulungan ko siya. Pwede mo ba akong tulungan? Narinig ng mga magulang ko na may asawa na ako at gusto kanilang makilala. Makilala ang mga magulang? Hindi mo kailangang gawin ito, pero Alam mo namang hindi ako obligado. Eh bakit ka tumawag? Bakit ka pumunta rito? may alam ang mga magulang ko. Sabi nila, sasabihin lang nila kung makikita kita. Sekretarya ba kita? Utusan mo? Ano ba yung ugali mo? Tinulungan pa kitang magpakasal. Ang lakas ng loob mong bastusin ako. Sige, kung ayaw mong tumulong. Sige, sige.
Walang problema. Ipadala mo na lang ang address sa WeChat account na ito. Masyado na bang mabait ako nitong mga nakaraan? Hindi mo ba maintindihan? Sa paningin niya, prop lang ako ng mga magulang niya. Pero siya ang misis. Kung prop lang, kahit sino pwedeng pamalit, ako na lang ang pumunta. Huwag na kayong magabala, Director Fu. Hindi ka pupunta. Director Fu, nakikita ko, may nararamdaman ka sa kanya. Bakit hindi mo na lang aminin ang tunay mong nararamdaman? Tunay na nararamdaman? Ni hindi ko nga siya kilala. Paano ko siya magugustuhan? Galit ka, Director Fu. May pakialam ka. Naiinis ka kasi hindi kanya tinitingnan bilang asawa. Ganoon ba? Eh di ako na lang ang pupunta. I-cancel ang ticket ko papuntang New Zealand. Mamaya na lang ako. Matigas lang talaga ang ulo mo. Tingnan natin kung hanggang kailan. Pero malalim ang nararamdaman ni Director Fu sa babaeng yon. Tapos ngayon may misis pa. Komplikado ito. Ji-Fu, ano sa tingin mo sa suot na ito? Kamusta ang itsura? Masyadong mabulaklak. Subukan natin ang mas simple. Pero ang ganda-ganda mo rito, ang talagang istorya. Magdala ka pa ng ibang opsyon. Agad-agad he, Fu, para kang masyadong mapili. Para ito sa isang mahalagang okasyon siguro. Medyo mahalaga nga. Baka hindi siya dumating. Wala siyang obligasyon na tulungan ako. Ang gwapo. Tumating ka talaga. Palagi kong tinutupad ang sinasabi ko. Nagduda ka bang darating ako? Hindi naman. Naglaan ako ng oras para maghanda ng maayos. Kaya nahuli. Ang galing ng dating. Tara na. Xiao Chen, alam mo ba, ang paboritong ulam ni Feifei? Paano ko malalaman ang gusto niya? Sige, hulaan ko na lang. Yung siyang naginisang baboy? Okay, yun na lang. Nanay, tulungan kita. Nanay, tatay, nakauwi na kami. Chen Jian, anong ginagawa mo dito? Meng Fei, ito si... Ano? Fei. Anong nangyayari dito? Paano ka nagkaroon ng dalawang boyfriend? Magpaliwanag ka. Nanay, tatay ex-boyfriend ko siya. Chen Jian, wala kang hiya. Gaya nga ng ipinahihiwatig ng pangalan mo. Anong lakas ng loob mong magpakita dito? Ang kapal ng mukha mo pwedeng ipang-ayos sa Great Wall. Sino ka? Bakit mo sinisira ang relasyon ko kay Feifei? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay... kasal na kami sa batas. Ako ang asawa ni Feifei sa batas. Nagpakasal ka talaga? Siyempre. Ang asawa ko ay 1,000 beses na mas mabuti kaysa sayo. 10,000 beses. Nang nakakita ako ng mabuti, kailangan kong pakasalan siya. Ano, akala mo maghihintay ako magpakailanman? Hindi ka karapat-dapat. Kalimutan mo na, Feifei. Hindi ka kumikilos tulad ng dati ngayon. Babalik na lang ako sa ibang pagkakataon. Ay, kasalanan ko lahat ito. Tinawag niya akong nanay nang pumasok siya. Akala ko lang kasi. Ngayon kasi, maraming kakaibang tao sa paligid. Unang beses kong makakita ng taong aktibong naghahanap para maging manugang. Malamang baliw yon. Sa totoo lang, kasalanan ko ito. Dapat ay dumaan muna ako ng maayos para bisitahin kayo. Normal lang na magkaroon ng maling akala. Pero si Feifei, baka naman, nakalimutang ipakita sa kanila ang marriage certificate natin? Oo, kasalanan ko rin naman ito. Pasensya na. Ang galing ng manugang natin. Hindi lang gwapo, maalalahanin pa at mapagbigay pa. Feifei, kailangan mong ayusin itong pagkakalimutin mong ugali. Matuto ka sa kanya, maging mas maalalahanin ka.
Malalaki na ang mga bata ngayon. Kasal na sila. Hindi na nila kailangan ng pagpapalaki. Huwag kang makialam ng ganyan. Naiintindihan mo? Sabi ni nanay, ako na ang bahala sa iyo ngayon. Tigilan mo ang pagtitig! Magluto na tayo. Simpleng lutong bahay lang ito. Xiaofu, sana ayos lang. Ito ang mga regalo para sa inyong dalawa. Sana magustuhan ninyo. Hindi mo naman kailangang gawin yun. Hindi kailangan ng regalo. Eksakto. Nagsisimula sa 11.2 na milyong piso ang kwintas na ito na may hiyas. Ang relo naman ay mula sa 16.8 na milyong piso ang presyo. Napakabait talaga ng manugang natin. Napakaheneroso niya. Guwapo at mapagkakatiwalaan, perpektong kombinasyon. Masaya ka na ba ngayon? Hahaha, syempre naman. Ito ay para sa aking manugang. Kumuha ka pa kung gusto mo. Salamat, nanay. Sige na nga. Ngayong may magandang manugang ka na, nakakalimutan mo na ang sarili mong anak? Anak, pinagbawalan kita noon uminom dahil masyado ka pang bata. Ngayong ikakasal ka na, panatag na ang aming kalooban. Isang bagay lang ang hiling namin, mabuhay kayong masaya at ligtas palagi. Xiaofu, kung sakaling may magawa si Feifei na hindi mo magustuhan, pakiusap, unawain mo siya. Ito. Titikman mo itong mga ulam, anak. Mula nang magkaroon ng problema ang pamilya ko, bihira na akong makaranas ng ganitong init at komportableng sandali ng pamilya. Nakakagulat kung gaano ito kaaya-aya. Kumain pa kayo. Parang lalong tumitingkad ang pagkakahawig niya sa kapatid ko araw-araw. Pero posible kayang nagkataon lang ito? Anong nangyayari? Busog na kami, hindi ba? Anong ginagawa mo? Ang sakit. Oo nga pala. Yung mga regalo mo sa magulang ko malamang mahal iyon. Magkano? Babayaran kita. Akala mo ba importante sa akin ang pera? Bakit ka galit na galit? At saka, bakit ka pa rin nagtatampo? Hay nako, walang sense ito. Sheng Kun, yung aming pamanang Jade Pendant, ay malapit ng maipasa. Hindi ba sa tingin mo, kamukha niya yung lalaking iyon? Ang ibig mong sabihin, yung may galitang pamilya natin, si Fu Jian. Halatang halata na talagang mahal niya si Feifei. Hindi nagsisinungaling ang kanyang mga mata. Pero kung anak nga siya ni Fu Jian, sayang naman. Kay saklap ng tadhana, saklap. Halata naman na may gusto siya kay Feifei. Nakikita sa kanyang mga mata ang lahat. Gayunpaman, kung tunay nga siyang anak ni Fu Jian, malungkot ang magiging kalalabasan. Paano nakilala ng kanyang mga magulang ang ganoong klaseng tao? Mahal na apo, ang iba ay masayang ikinasal na. Bakit hindi ka nagdiriwang? Lolo, tungkol kay Limang Fei, may tinatago ka ba sa akin? Malawak ang koneksyon ni Shen na yon. Hindi mo ba siya pinapaimbestigahan? Tiningnan ko naman, pero may kakaiba. Sa probinsya lumaki si Li Mengfei. Sa mga coastal city, nagtatrabaho ang mga magulang niya. Pero yung paghanap sa mga magulang niya, imposible talaga. Nakilala ko ang mga magulang niya. Simple lang ang suot nila, pero yung ugali nila, hindi parang magsasaka.
Ipagpaliban muna natin to. Kumusta naman ang pagsasama ninyo ng misis mo? Pagkatapos ng ilang araw na magkasama, Ano ang pakiramdam? Normal lang. Nakapagpakasal na kami. Ano pa bang magagawa ko? Magtitiis muna kami. Hindi ako siya. Paulit-ulit niyang sinasabi na peke ang kasal namin. At maghihiwalay na lang kami anytime. Hiwalay? hahayaan mo ba talaga siya? Bakit hindi? Wala namang samahan. Kung hindi lang ako nag-aalala na magagalit ka, bukas na ako maghihiwalay. Di bukas na. Hindi kita pipilitin. May trabaho ako bukas. Ang tigas ng ulo mo? Kitang-kita na may gusto ka sa babaeng yon. Halata sa ibang tao. Akala mo gusto ko siya? Ikaw lang ang makakasagot niyan. Kilala ko ang ugali mo. Kung wala ka talagang nararamdaman, kahit anong pilit ko hindi ka susunod. Bakit ka pa? Nagpakasal ulit? Alam mo pala? Hindi aksidente ang kasal ninyo. Ako ang may pakana ng lahat. Ang totoo, Meng Fei. Hello? Yunxing, nasa Pilipinas na ako. Nananatili pa rin ang pangako ng pamilya Fu, di ba? Yan ba ang dalaga ng pamilya He? Kapag naayos mo na ang mga bagay mo sa anak na babae ng pamilya He, saka ko sasabihin sa iyo ang kalagayan ni Li Meng Fei. Miss, sandali! Hindi ka basta-basta pwedeng pumasok. Paunahin mo muna ako. Naipaalam kay CEO Fu. Tumigil ka nga dyan. Anong karapatan mong pagalitan ako? Umalis ka. Papasok ako. Mr. Fu, pasensya na po. Ayaw tumigil nitong binibini. Kahit pinipigilan ko. Ang mga empleyado ng Guangda Group ay talaga namang ang tatanga ng mga hinahire. Hindi mo ba alam ang relasyon ko kay Mr. Fu? Ang lakas ng loob mong harangan ako. Umalis ka na. Bumalik ka sa trabaho mo. Opo, Mr. Fu. Miss He, lumampas ka na sa limitasyon mo. Ang pamamahala ko sa mga empleyado ko ay wala kang pakialam doon. Sige. Hindi ko napapansinin ang mga hamak na taong ito. Mababa sila para sa akin. Pero ang personal nating mga bagay iyon ang aayusin ko. Tama na ang daldal. Sabihin mo na ang pakay mo. Kailangan ba talagang maging ganyan kakakapalang mukha? 20 taon na tayong magkakilala mga kasintahan noong bata pa. Talaga, nasasaktan ako sa pagiging malayo mo. 5 taon sa ibang bansa, natural lang na lumikha ng distansya. Magkaiba na ang landas natin ngayon. Alam mo kung bakit ako bumalik? Huwag kang magkunwari. Bumalik ako para pakasalan ka. Kasalan. Mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Nakulong ang tatay mo dahil sa gawa-gawang kaso na bangkarote ang pamilya Fu ng isang gabi lang. Ang tatay ko ang nagbigay ng puhunang pampuhay sa inyo. Nagkasundo tayo sa isang kasunduan sa kasal ng ating mga pamilya noon. Umuwi ka pa mula sa malayo para lang pakasalan ako? Sa totoo lang, tayo ay mga batang magkasintahan magkalapit mula pagkabata at saka napakaganda ko. Napakalaki ng napala mo. Pero may asawa na ako matibay, ang samahan naming mag-asawa. Walang balak maghiwalay. Fu Yunxing, paano mo nagawang sumira sa iyong pangako at bawiin ang iyong salita? Binibining He. Wala ka bang hiya? Ang pag-aaral mo sa abroad ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang tatay mong sugarol ay umabot sa 100 million ang utang na binayaran ko. Ako pa ang tawagin mong taksil? Kawawa ka naman. Sige, walang kasalan. Sana'y maging masaya kayong magpakailanman. Pero may utang ka sa akin na dapat bayaran. Narinig ko na ang departamento ng pagbebenta mo ay kailangan ng isang direktor. Paano kung ako na lang ang umupo diyan? Mukhang makatarungan. Si Li Meng Fei ay nagtrabaho ng maraming trabaho sa kolehiyo para lang mabuhay, para lang may pang-tuition. Paano niya nahuli ang CEO? Fu Yunxing, mas pipiliin mong pakasalan ng isang probinsyana kaysa sa akin? Hindi pa ito tapos. Sige, ang katahimikan mo ay nangangahulugang pumapayag ka. Patutunayan ko ang aking kakayahan.
Kung hindi ako maganda ang performance, pwede mo akong tanggalin kahit kailan. Kumusta, team leader? Huwag kayong magpormal, mga kasama. Maging natural lang kayo. Magpatuloy lang kayo sa trabaho. Huwag niyo akong intindihin. Mabuti at nakita kita, team leader. Kuya Chuan, hindi ba't may negotiation ka dapat ngayon? Nag-overtime ako kagabi para matapos ng maaga ang deal. Gusto lang kitang makita sa umaga. Oy, bakit ang layo pa rin ang tingin mo sa akin? Tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng Kuya Chuan para akong matanda. Chuan o Xiao Chuan na lang ang tawag mo sa akin. Pwede na, kahit alin. Kuya Chuan, may kailangan akong aminin sa iyo. Alam ko, ex-boyfriend. Ayos lang, alam ko na ang lahat. Hindi. Magandang araw po, Director. Ako po ay mula sa Sales Department Team 2, Team Leader Li Mengfei. Li Mengfei, di ba? Narinig ko na ang tungkol sa iyo. Ang collaboration sa Dongyao International ay iyong accomplishment. Magaling ang trabaho. Iinom tayo mamayang gabi. Ako ang taya. Salamat po sa alok, Director. Pero bilang empleyado ng Guangda Group, trabaho ko lang po ito. Masyado nang mabigat ang inom. Kung personal kong pasasalamat lang ito, pwede pang tanggihan. Pero, hindi lang ako ang kinakatawan ko. Kinakatawan ko rin ang CEO ng Guangda Group. Bilang fiancé ni Fu Yunxing, nag-aral ako sa abroad nitong mga nakaraang taon. Pero ngayon, nakabalik na pa ako. Responsibilidad ko na mag-alaga sa mga empleyado ng Guangda. Ang CEO ng Guangda Group, si Fu Yunxing. Siya ay iyong fiancé? May problema ba doon? Hoy, Xiaomeng. Kitang-kita namang pinahahalagahan ka ng bagong direktor. Bakit parang ang bigat pa rin ng iyong kalooban? Ang CEO ba ng Everbright Group ay si Fu Yunxing? Iyan nga ang pangalan ng ating CEO. Bago ka pa lang dito, kaya naiintindihan ko. Pero, sa totoo lang, itong bagong direktor, ang tapang na ipinapakita ang relasyon niya kay Ji Fu. Mukhang napakatibay ng samahan nila. Hindi ako magugulat kung biglang may matanggap tayong imbita sa kasal nila. Malinaw na may masamang balak si Genji. Nang maghirap ang pamilya mo, tumakas siya't nag-aral sa abroad. Ngayong umuunlad na ang Everbright, bumalik na siya. Gusto niyang ituloy ang kasunduan. Tungkol sa kasunduang pagpapakasal, ginamit kong dahilan na may asawa na ako. Pero hiniling niya ang posisyon ng sales director. Posible kaya? Alam na niya tungkol sa iyo at kay Li Mengfei? Malamang hindi. Tila tunay siyang nagulat. Hindi mukhang peke. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Dahil nandito ka rin? Malamang totoo nga. Dumating na si Madam. Mr. Fu, aalis na po muna ako. Base sa ekspresyon ng mukha mo, alam mo na, di ba? Sinabi sa'yo ni Hixilian? Oh, kaya naman pakiramdam ko. Napakakalokohan ng buong sitwasyong ito. Panahon na para maghiwalay tayo. Pinagbantaan ka ba niya? Ako na ang bahala sa kanya. Hindi naman ganon. Siya ang nobya mo. Ipinagpaalam lang niya ang relasyon ninyong dalawa. Peke ang kasal natin mula pa sa simula. Ngayon, bumalik na ang tunay mong nobya. Dapat nang tapusin ang pantasyang ito. Alam ko ang iniisip mo. Pero hindi iyon ang akala mo, Bak. Hindi kita pinakasalan dahil lang nag-abroad si Hixilian. Kahit na totoo ang sinasabi mo, peke pa rin ang kasal natin. Ginamit lang natin ang isa't isa. Wala akong karapatan. Nahusgahan ka. Siya, Kung determinado ka na, maghiwalay na tayo. Oh,
paalam. Iwalayan nga, kung ganon. Pero bakit ganito ang galit ko tungkol dito? Ginang, ang relasyon ni President Fu at ni Hee Sillian ay hindi tulad ng iniisip mo. Hindi siya gusto ni President Fu. Ano naman? Masyadong malaki ang agwat sa pagitan namin. Siya ang CEO ng Everbright Group. Ang mga magulang ko ay ordinaryong tao lang. Ang malaking agwat na ito ay hindi masasapawan ng isang marriage certificate. Pero kapag nakilala mo ang taong mahal mo, dapat mong ipaglaban siya. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? At saka, ang pag-ibig ay hindi sinusukat sa material na bagay. Pag-ibig. Hindi pa kami nagkakilala ng matagal. Paano magkakaroon ng tunay na pag-ibig? Maghihiwalay din naman kami. Ito, Lee Meng-fei. Hindi ko pa nakita na mag-alaga si President Fu ng babae ng ganito. Ramdam ko na tunay kanyang gusto. Huwag mong gawin ang isang bagay na pagsisisihan mo. Hahaha, tingnan mo ang manugang natin. Hindi lang gwapo, napaka-thoughtful pa. Fei, kailangan mong ayusin ang pagiging makakalimutin mo. Mag-aral ka sa iba at maging mas maingat. Oh, malalaki na ang mga bata, kasal na sila, at settled na ngayon. Huwag ka nang makialam ng ganyan. Haha, oo. Narinig mo ba? Sabi ni Mama. Ako na ang bahala sa iyo ngayon. Peke ang lahat. Peke ang kasal. Peke rin ba ang nararamdaman? Xiao Meng. Anong problema? Naiinis ka ba sa akin noong mga nakaraang araw? Nakakasagal ba ako? Chuan, hindi yun ang dahilan. Nang dumating si Director He kanina, napansin kong malungkot ka at nawawala sa sarili buong araw. Anong nangyayari? Sabihin mo sa akin. Chuan, may kailangan akong sabihin. Hindi ako pwedeng maging girlfriend mo. Bakit hindi? May nagawa ba akong mali? Sabihin mo lang sa akin. Magbabago ako ng kahit ano. Kung sasabihin kong nahuhulog na ang loob ko kay Fu Yunxing. Hindi ko pwedeng sabihin yon. Mali yon, Chuan. Ang totoo, hindi pa ako nakaka-move on sa huli kong relasyon. Natakot mo ako. Akala ko may gusto kang iba. So may pag-asa pa ako. Maghihintay ako sa'yo. Chuan, ako... Hoy, narinig ko. May bagong cat cafe na nagbukas malapit dito. Ang mga pusa doon ay sobrang cute. May tabi na kayang mag-backflip. Puntahan natin minsan. Mahilig ka sa pusa, di ba? Nasaktan na si Meng-fei dati. Kung mas magiging maalalahanin at magalang ako, mapapansin niya rin ako sa huli. Hello? Meng-fei, si Director He ito. Nangako akong iinom tayo. Mas mabuting pumunta ka. Director He, meron kasi akong... Iti-text ko sa'yo ang address. Nandyan ka. Pero... Hindi ito masusolusyonan sa pag-iwas. Kailangan ko ring harapin ito sa bandang huli. Sige, pero tawagan mo ako kung may mangyari. Nandito lang si Chuan para sa'yo. Si. Miss He, sa tingin mo ba baka hindi maglakas loob na pumunta si Lee Meng-fei?
Sa tingin mo ba si Li Mengfei ay natatakot na sumipot? Maglalakas loob ba siyang tumanggi? Inimbita mo siya para uminom. Kung hindi siya darating, parang nagpakamatay na siya. Inimbita mo siya? Dapat nga magpasalamat siya. Isa lang siyang mayabang na palabang bata. Si Ginang He ang magpapaalala sa kanya ngayong gabi. Ginanghi, dapat mong turuan siya ng isang mahusay na leksyon. Walang awa, para kusang siyang umalis. Ikaw? Nag-uutos ka sa akin? Mag-ingat ka. O ikaw, ang susunod. Pasensya na. Hindi kita inuutusan. Susunod lang kami sa iyo. Galit na galit lang talaga ako sa munting sinta na iyon. Ilagay mo ito sa inumin ni Li Mengfei. Bakit mo pinaparada ang motorsiklong iyan dito? Umalis ka diyan, ang lugar na ito. Ay hindi para sa katulad mo. Ang lakas ng loob mong paalisin ako? Kliyente ako, nagbabayad. May karapatan ako. Papasukin ninyo ako. Maging aware ka sa lugar mo. Ang isang bote dito ay katumbas ng 1 taon mong sahod. Tumabi ka, tinatakot mo ang mga kliyente. Lauli, naaapi na naman ang anak natin. May asawa na siya ngayon. Hindi kaya dapat sabihin na natin sa kanya kung sino talaga tayo. Hindi pa oras. Ang mga usapin natin sa pamilya Fu. Ay mga lumang hinanakit mula sa kanilang henerasyon. Bakit isasangkot ang anak natin? Hindi natin pwedeng hayaan siyang magdusa. Wala akong pakialam. Sasabihin ko sa kanya ang totoo ngayon. Kumalma ka. Magtiis ka muna. Pero ang club na ito ay negosyo ng pamilya natin. Paano pwedeng hindi papasukin ang sarili nating anak? Hindi makatarungan ito. Ano po ang problema? Ano po ang order ninyo, sir? Sunduin ang binibini sa entrada. Panatilihing lihim ang tunay niyang pagkatao. Opo, Chairman. Handa na po kami. Narito ako para sa isang seryosong bagay. May nag-imbita sa akin para uminom. Kailangan kong pumasok. Bukod pa riyan, anong negosyo ang pumipigil sa mga customer na pumasok? Gusto ko sanang papasukin kayo. Pero sinusunod ko lang ang utos. Mga patakaran ay patakaran. Pasensya na, miss. Mga kakatuwang patakaran. Paano ninyo nagawang harangan ang binibining ito? Pinagpipitagan ng bisita, maligayang pagdating, binibini. Ako ang general na manager dito. Tawagin niyo akong Lauzaw. Nakita mo? Mas magalang ang mga manader. Miss, saang VIP room po kayo pupunta? Isasama ko kayo. Hindi na kailangan. Ito ang aking calling card. Kontakin ako para sa anumang pangangailangan. Alamin kung saang kwarto ang binibini kanina ay pumasok. Magpadala ng 2 bote ng pinakamahusay nating alak mula sa akin. Halika, umupo ka. Halika rito. Jiang Yuan, tumigil ka sa pagdadalangin. Magbuhos ka ng alak. Mengfei, magpahinga ka sandali. Lahat ng nandito ngayon ay matalik kong kaibigan. Mengfei, narinig ko, nakakuha ka lang. Ng malaking deal sa East Glory International. Ang galing. Nandito tayo para magsaya. Huwag na nating pag-usapan ng trabaho. Nakaka-killjoy yon. At wala sa inyo ang pwedeng pilitin si Mengfei na uminom. Bisita ko siya ngayon. Miss He, hindi ka lang napakaganda. Mabait ka pa. Kayo ni Yunxing Fu ay talagang bagay. Shilian, Narinig kong bumalik ka. para magpakasal sa pamilya Fu. Kaya kailan ang kasal? Kailan tayo magdiriwang? Ang mga lalaki kailangan. Mag-focus muna sa karera. Plano kong tulungan si Yunxing sa mga bagay-bagay sa kumpanya. Ang kasal ay seremonya lang. Huwag magmadali. Sa galing mo at kagandahan, kayo ay talagang pinagtagpo ng langit. Isang perpektong tambalan. Talagang magkatapat ang mga pamilya. Mahalaga ang pagkakapantay-pantay. Ang agwat na ito ay hindi ko kayang lampasan. Mula nang ipanganak, ito ay tinakda na hindi talaga kami para sa isa't isa ni Yunxing Fu. Mengfei, ano ang trabaho ng pamilya mo? Ang mga magulang ko. Bakit ang daldal mo? Nagsisensus ka ba ngayon? Halika, Mengfei. Tagay tayo.
Huwag mong hayaang mawalan ng laman ang baso ng bisita natin. Lagyan mo agad ng inumin ang baso niya. Anong nangyayari? Bakit ang bigat ng ulo ko? May halo ang alak na ito. Yun, Singfu. Anong ginagawa mo dito? Nahihilo ako. Sa inyo ang VIP room. Tungkol naman sa iba kayo na ang bahala. Salamat, Miss He. Hindi ka namin bibiguin. Kahit na si Li Mengfei, kailangan ba talaga dito gawin ito? Ganito na ang nangyari. Huwag kang duwag. Kapag nagkamali tayo dito, sa tingin mo ba si Miss He, isang taong walang awa ay palalayain tayo? Ang tanging pag-asa natin ay kumapit sa pabor ni Miss He. Bitawan mo ako. Hizilian, nasaan si Li Mengfei? Siya? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Sa ngayon ay, ayaw kanyang makita. Nandito ang boyfriend niya. Makinig ka, Yunxing. Sa tingin ko, ayaw mong makita ang nangyayari doon. Hizilian, kung may mangyari sa kanya, magsisisi ka. Fu Yunxing, kung naglalaro ka lang, naiintindihan ko. Pera mo lang ang gusto niya. Akala mo ba gusto kanya talaga? Tigilan mo na ang pagpapantasya na maging asawa mo siya. Lalo nang lumalala ang pagkahumaling mo. Wala na sa lugar. Naging hindi na tama. Kilalanin mo ang sarili mong halaga. Dapat alam mo ang nararapat. Sinusubukan kong huwag pumatay ng tao ngayon. Yunxing, magkakaibigan tayo dito. Bakit mo sisirain ang samahan? Tumahimik ka! Sinong nagsabing pwede kang magsalita? Uulitin ko! Umalis ka dyan! Fu Yunxing, bilang kaibigan, binabalaan kita. Huwag kang pumasok diyan. Ang makikita mo sa loob ay hindi maganda. Anong ginawa mo sa kanya? Tinutulungan ko lang ang sitwasyon. Lasing na lasing siya. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ng boyfriend niya. Kaya ipinatawag ko siya. Sa ngayon, malamang. Masaya kasama ang boyfriend niya. Tumahimik ka! Naniniwala ako kay Mengfei. Fu Yunxing, teka, ako. Okay lang ako. Mengfei! Mengfei! Huwag mo akong takutin ng ganyan, Mengfei! Kung may mangyari sa kanyang kalusugan, gigibain ko kayo at ang angkan ng He. Wala kayong kwentang dalawa. Hindi niyo pa nagawa ang simpleng trabahong ito. Mukhang basura ang dapat sa basurahan. Miss He, ginawa namin ang lahat ng makakaya namin. Pero grabe siyang lumaban. Sinubukan ni Chen Jian na punitin ang damit niya. Tingnan mo kung paano niya binugbog si Chen Jian. Tingnan mo ang ginawa niya kay Chen Jian. Walang nakakalaban sa drogang iyon. Mukhang si Li Mengfei. Ay may tunay na kakayahan. Pero, kung ikukumpara sa akin, malayo siya. Li Mengfei. Papaalisin kita sa huli. Magbabayad ka para dito. Anong karapatan mong tratuhin kami ng ganyan? Alam mo ba kung sino si Miss He? May lakas ng loob kang gambalain ang aming binibini. Mukhang sawa ka na sa buhay. Seryoso ka? Hindi tayo magkakilala. Sino ba yung binibini na yan?
Gago! Hindi mo nga alam kung sino ang kinain mong bigas? Ngayon, lumuhod ka. Jao, ano bang akala mo, espesyal ka? Nagpapakagalang lang ako dahil nagtatrabaho ka sa club na ito. Huwag mong isipin na respeto ito sa'yo. Huwag kang magmalaki. Anong lakas ng loob mong magsalita ng ganyan? Ilang taon nang ubos na ang pamilya mo. Baka hindi alam ng iba, pero alam na alam ko ang tunay na kalagayan ng pamilya mo. Makinig ka, 50 milyon ang utang mo sa boss namin. Bayaran mo. Ngayon din. Kung hindi, ikaw ay hindi aalis dito ng buhay. Sino bang may dalang 50 milyon na cash? Wala akong ganoong kalaking pera. Walang pera? Di wag kang. Makialam sa mga taong hindi mo dapat. Sa pinakamalapit na ospital, nadroga siya. Ang sama ng pakiramdam ko. Assistant Shen! Lahat lumabas. Ngayon. Assistant Shen! Ikaw, lumabas! Hindi ito tama. Maghahanap ako ng hotel para sa iyo. May problema ang gamot niya. Natatakot ako baka hindi makayanan ni Meng Fei. Bumaba ka sa kotse. Ngayon din. Siya. Lee Meng Fei, alam kong nahihirapan ka ngayon. Nakapagparehistro na tayo sa Civil Affairs Bureau. Ang totoo, pwede nating... Hindi. Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Fu Yunxing. Ang pag-aasawa natin ay hindi naman totoo mula pa sa simula. Ikaw ang CEO na hindi maabot. Samantalang ako ay isang hamak na empleyado lamang. Mayroong hindi matatawid na hadlang sa pagitan natin. Fu Yunxing, maghiwalay na tayo bukas. Umalis ka! Lee Meng Fei, Mahal kita. mula sa unang sandali. Na nakita kita, nahulog na ako. Wala akong pakialam sa estado sa lipunan. Mahal ko kung sino ka, hindi ang pinagmulan mo. Wala nang ibang mahalaga. Sinasabi mo na mahal mo ako? Ngunit ako, Bakit nandito ka pa? Hindi ka pa umuwi? Hehehe, ang pathetiko talaga. Kayong dalawa, ang sweet-sweet dito, parang bagong kasal sa kwarto. Habang ako, nasa labas, tinitiis ang bagyo. Nagbabantay sa romansa ninyo. Parang pagpapahirap, purong pagpapahirap. Tama na. Wala ka nang kailangang regalo sa kasal pagdating ng panahon. Hindi patas yan. Ako pa rin ang lugi. Pag nagkaanak kayo, ako ang magiging ninong. Para sa mga bagay na ganito ka-importante, konsultahin muna natin ang may bahay. Oho! Under the saya si President Fu. Assistant Shen, mabait naman siya at tunay na mabuting tao. Sa tingin ko magandang maging ninong siya para sa bata sa pagpapalaki. Kita mo? President Fu mas malinaw ang pananaw ni Madam. Oy, Ano yon? May problema? Si Miss He ay binugbog ng malala kagabi. Nakaratay na ngayon, gusto kang makita. President Fu tungkol kay Miss He. Hindi ba gawa mo ito? Abala ako sa kalagayan ni Meng Fei. Walang oras para sa kanya. hindi rin ako. Isang simpleng empleyado lang ako, hindi maglalakas loob na guluhin ang young mistress.
Pero kung sino man ang nagpatumba sa putang hisil yan, na yun ay dapat kong pasalamatan. Mga basura tulad niya karapat-dapat lang yan. Served right. Nakakalito. Sino kaya ang may lakas ng loob na targetin ang salot na higsil yan? Gusto niyang makipagkita. Baka may binabalak ang plastic na babae na yon. Dapat tayong maging alerto. Mabuting mag-ingat. Tara, puntahan natin. Kung biyaya, tanggapin natin. Kung problema, durugin natin. Sasama rin ako. Patuloy na hinihiling ni Exegras ang diborsyo. Hindi ka papayag, di ba? Asawa na kita ngayon. Kahit umulan man ng patalim, hindi kita susukuan. Ang mga kamay na ito, hawak ko sila magpakailanman. Mas maganda yan. Gutom na gutom ako buong gabi, pero kayong dalawa, pinakain niyo ako ng PDA. Mahal, sino to? Ay, hindi ba ito ang dakilang Miss He? Anong nangyari sa'yo? Miss He, ibang klase ang itsura mo. Huwag kang tumawa. Ay, Miss He, sinong nanakit sa'yo ng ganito? Nanakit? Ang galing. Lee Mengfei. Director He, ang injury mo sa personal mong oras ay hindi pwedeng ituring na work injury. Ang Guangda Group ay hindi magbibigay ng kompensasyon. Hindi yan gagaling agad. Kaya ang posisyon mo bilang sales director, kailangan kong ipapalit sa iba. Magpagaling ka na lang muna. Ang plastic nyo pareho. Ang plastic nyo pareho. Kapag gumaling na ako, magkakasisi kayong dalawa. At ikaw, Fu Yunxing, huwag mong kakalimutan. May utang ka sa akin. Bilisan mo at i-transfer mo sa akin ang 50 million at saka hanapan mo ako ng pinakamagandang ospital sa ibang bansa at maghanap ka ng mag-aalaga sa akin ng 24 oras. Miss He, akala mo ba talaga ang pera ko ay tumutubo sa puno? At saka, bakit kita pakikinggan? Kayo po ba ang pamilya ng pasyente? Ang bayad sa operasyon ng pasyente kagabi ay 200,000. Kami ang nag-advance dahil sa awa. Bayaran niyo po ang bayarin ngayong araw. Ginang He, hindi ito maaaring totoo ni hindi kayang bayaran ang ganoong kaliit na halaga. Nurse, hindi kami ang kanyang pamilya. Kanina lang kami ay... Nagkamali lang ng pasok sa kwarto. Dapat ay hanapin ninyo ang tunay niyang pamilya. Pero kinontak namin ang kanyang pamilya kagabi. Sabi nila, wala silang anak na babae. Sinabing, bahala na siya sa sarili niya. Umalis ka, aray. Hindi ganoon ang sasabihin ng mga magulang ko. Kailangan bang magsalita ka ng magsalita? Ikaw ang mamamatay. Kung hindi agad, malulunasan ang sugat mo. Magnanaknak at mabubulok yan hanggang sa mabulok ang buong katawan mo. Hindi. Fu Yunxing, nakikiusap ako. Iligtas mo ako. Tulungan niyo akong bayaran ang aking mga bayarin sa ospital. Hindi kami ang iyong mga magulang. May prinsipyo akong sinusunod. Hindi ako tumutulong sa masasamang tao. Ang mga kamay mo ay nababad sa dugo. Huwag mong kalimutan, may malaking utang ang pamilya mo sa amin na malaking utang. Sa mga magulang mo ako makikipag-areglo. Tungkol sa iyo, kalimutan mo na? Fu Yunxing, Lee Mengfei, magbabayad kayo nito. Babalikan ko kayo. Kahit multo na ako. Yunxing, umalis na tayo. Ang sama ng loob dito. Nakakasakal. Gaya ng sinabi ng aking asawa. bumalik kayo. Bumalik kayo and gayon din. Ginoong Fu. Binatang Lee. 20 taon na pala ang nakalipas mula nang huli tayong magkita. Nandito ako. May ilang bagay na kailangan kong pag-usapan sa'yo. Anong gusto mong sabihin? Alam ko na tungkol sa kasal ng mga bata, tungkol sa bagay na ito, kakatapos ko lang sana magsabi sa'yo. Alam mo na pala. Siyempre, ang marriage certificate nila ay naproseso dahil sa akin. Yung babaeng si Mengfei, nakilala ko siya nang makita ko siya. Sayang lang, at lumaki sila. At ngayon, hindi na magkakilala. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. Bakit ka pumayag?
Bakit hindi ako papayag? Lahat ng mga taon na tahimik ang sinuportahan ang Guangda Group. Hindi alam ni Yunxing, pero paano ko hindi malalaman? Nag-invest ka ng malaking puhunan at hindi mabilang na resources. Matanda na ako, pero hindi pa naman ako ulyanin. Noong mga panahon na iyon, ako at ang ama ni Yunxing ay magkalaban sa negosyo. Pagkatapos niyang makulong, lumaki si Yunxing nang walang pagmamahal ng ama. Napakahiya ng lahat. Natakot ka sa kanyang paghihiganti, kaya pinalayas mo si Meng Fei papunta sa probinsya. Ang totoo, lumaki rin si Meng Fei nang walang alaga ng ama. Ngayon, patas na kayo. Inaalok ko ang 5% shares mula sa aming kumpanya at isang city villa bilang kabayaran. Noong una, inaasahan kong papayag ka sa kanilang kasal. Ngayon nakikita ko na makitid ang pag-iisip ko. Itago mo na bilang dowry ni Meng Fei. Tanggap ko yan. Wala nang mas hihigit pa. Dad, anong ginagawa mo rito? Lolo, magkakilala pala kayong dalawa? Oo, matagal na kaming magkakilala. Tatay, sabi ni nanay pagkatapos kong ikasal, may sasabihin siyang sikreto sa akin. Hindi ito yon, di ba? Kilala mo ang lolo ni Yunxing? Hindi. Hindi naman ganoon kasikreto ito. Ngayong umabot na sa ganito, hindi ko na ito itatago sa'yo. Well, ako ang chairman ng Ocean Dream Group. Ang totoo, napakayaman ng pamilya natin. Ocean Dream. Kilala ba yan? Hindi ko pa narinig yan. Ang Ocean Dream Group ay isang kilalang kumpanya sa mga rehiyon sa baybayin. Ang kasalukuyang halaga nito sa merkado ay umaabot sa bilyon-bilyon. So sobrang yaman mo? Teka, tatay, sinasabi mo ba na bilyonaryo ka? At ako ay anak ng isang bilyonaryo? Yunxing, naniniwala ka ba dito? Oh. Lumaki ako na alam ang kalagayan ng pamilya natin. Mukha ba akong walang alam? Nag-aral sa probinsya, 200 piso lang ang baon kada buwan. Kahit noong kolehiyo, nagpa-part-time ako tuwing bakasyon. Tatay, maging makatotohanan naman tayo. Masyadong hindi ka panipaniwala ito. Anak, totoo ang sinasabi ko. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Meng Fei, kumpirmado ko na totoo ang mga sinabi ng tatay mo. Lolo, alam kong mabuti ang intensyon mo at nag-aalala kang mahiya ako, pero okay lang. Kami ni Yunxing ay nagkasundo na. Kahit na ako lang ngayon ang isang team leader, pagsisikapan kong umasenso at makasabay kay Yunxing. Nakatanggap ng 100 milyong yuan sa Alipay. Isa, 10, 100, 10,000, 10,000, 100,000, milyon, 10 milyon, bilyon, tay bilyonaryo ka talaga. Naabot ko na limitasyon ko sa pag-transfer ngayong araw. Ito lang muna ang maibibigay ko. Huwag mong isipin na napakaliit nito. Ha? Anak, anong nangyayari? Ano ba ang nangyayari sa'yo? Nagkamali ako, anak. Hindi ko dapat sininungaling sa'yo. Huwag mo naman akong takutin ng ganyan. May problema ako sa puso. Kung may mangyari sa'yo, paano na lang kami ng nanay mo? Hoy, binibiro lang kita. Ganti yan sa pagtatago mo sa akin sa loob ng ilang taon. Naku, tignan mo naman yung sarili mo ngayon. Natuto ka ng lokohin ang sarili mong ama. 20 taon mo akong niloko, tay. Isang maliit na biro lang sa'yo. Hindi mo na kaya. Hahaha. Matalino na yan mula pa noong bata. Minsan, parang bata pa rin ang ugali. Pero ngayon, kakampi kita. Salamat, Lolo. Hahaha. Hoy Sis Meng, ako to, si Xiao Chen. Tulungan mo naman ang kuya mo, iinom tayo bukas. Zhang Yuan, nababaliw ka ba? Zhang Yuan, nababaliw ka na ba? Siguro nga, kayo ang nagpabaliw sa akin. Nawalan na ako ng trabaho, nasira ang karera ko, at hindi pa rin tumitigil si Miss He. Wala na akong pupuntahan. Kung ganyan ka nakadesperado, bakit ako ang hinanap mo? Hindi kita matutulungan. Noong ako pa ang team leader sa Brightland, palagi mo akong sinisip-sip. Ngayon kapag may tagumpay, gusto mong makisalo. Pero kapag may problema, ayaw mo? Tapos na tayo, Zhang Yuan. Kung ang galing-galing mo, si Fu Yunxing ang kulitin mo, bakit ako ang inaapi mo? Wala akong pakialam. Tutulungan mo akong kidnapin si Li Mengfei. Dalhin mo sa akin si Li Mengfei. Hindi sila makakatakas. Hard, masyado na akong naging mabait sa'yo.
Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Ha? Sinipsip lang kita dahil sa posisyon mo. Kung hindi, akala mo ba talaga napaka-importante mo? Wow, ang lakas ng balita. Ang tagapagmana ng Seamoon Group ay nagtatrabaho sa Brightland at siya ay namumuhay ng mahirap sa probinsya. Parang teleserye sa totoong buhay. Yung tagapagmana, si Li Mengfei. Tama ba? Li Mengfei. Li Mengfei. Maniacal laughter. Mayaman pala ang nobya ko. Narinig mo ba yon? Sobrang yaman. Akin na ang yaman ko. Mayaman na ako. Ha ha ha. Yaman na hindi maikukumpara. Hoy, natulala ka ba sa balita? Sandali lang mga kasama, itigil muna ninyo ang trabaho ninyo. Kailangan ko lang ng kaunting oras ninyo. May ipapaalam ako sa inyo, mag-aasawa na ako. Dapat lahat kayo pumunta sa kasal. Ang talino at galing talaga ng team leader natin. Sino kayang swerte ang nakakuha ng puso niya? Buksan mo, makikita mo. Ay naku, si Director Fu Yunxing pala. Team leader, ang galing mo. Nakuha mo pa ang puso ni Director Fu. Team leader, magaling ka talagang uminom. At eksperto ka pa sa pakikisama sa mga boss. Turuan mo naman ako. Xiao Meng. Kuya Chuan, pasensya na. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Nakita mo na ang kaligayahan mo. Totoong masaya ako para sa iyo. Sana ako na lang ang nagbigay noon. Kuya Chuan, mananatili kang ang mainit na puso kong kuya. Isinama mo ako sa mga business trip? Laging nandyan para sa akin. Xiao Meng, noong nagtapat ako sa iyo dati, may kasintahan ka na ba noon? Sa totoo lang, noong mga panahong iyon, may asawa na ako. Kaya talo na ako mula pa sa simula. Pero okay lang, hindi ako susuko. Naniniwala ako na makakahanap din ako ng sarili kong kaligayahan balang araw. Pero ngayon, ikaw ay magiging aking maliit na kapatid na babae. Kung kailangan mo ng anuman, hanapin mo ako. Tutulungan kita. Kuya Chuan, salamat. Ang imbitasyon? Bakit hindi mo ako pinapayagang dumalo sa kasal mo? Naway maging masaya ka. Pumili ako ng mga damit pangkasal para kay Mengfei. Tulungan mo akong pumili. Ano sa tingin mo? Bagay ba sa kanya ito? Ito, masyadong simple ito. Ito. Masyadong makinang hindi bagay kay ma'am. Ma'am, nakita kita kanina na umakyat sa rooftop. May pinag-uusapan lang kami ng mga kasamahan ko. Ayos na ang lahat. Halika. Ito ang mga damit pangkasal na pinili ko. Anong estilo ang gusto mo? Hindi ka ba curious kung ano ang pinag-usapan ko sa rooftop? Kahit anong sabihin mo, palagi akong maniniwala sa'yo. Mahal, maaga tayong umuwi ngayon. Ang bango ng amoy mo. Hindi sabi ng doktor magiging ama ka na. Talaga? Pero nung huli tayong, yung gabing yon, sa hotel? Dahan-dahan lang. Magiging ama na ako.